Mainit na mainit na mainit mga bossing. Mainit na mainit mga bossing ha, yung impeachment ngayong araw na ito. Na-endorso na yung dalawang impeachment na walang kwenta. At nagtataka ba kayo? Nagtataka ba kayo dahil yung isang impeachment na talagang malakas na malakas, nagtataka ba kayo biglang naglahong parang bula? Yan ang sinasabi natin. Ganyan ang sinasabi natin. Ganito kasi nangyari. Ikwento ko na. Agad-agad na, dire-diretso na para talagang wala na tayong patid. Ganito kasi talaga nangyari dyan. Siyempre, hindi yan tinanggap ng Huwebes. Hindi tinanggap ng Huwebes yan. So meron silang Biyernes, Sabado, Linggo para matukoy kung sino yung nagtatago, yung hindi nagpapakilala na kongresista na dapat i-endorso niyan. Kasi kailangan talaga bulagaan kailangan talaga biglaan. Hindi kasi pwede na paplanuhin mo, mapipreskon ka, dadalhin ko sa ganitong araw, hindi pwedeng ganoon. Kailangan talaga biglaan para gulatan, wala na silang magagawa. Tingnan mo, nangyari nung nakaraan. 'Di ba nakita ninyo kung papaano lumabag sa konstitusyon itong mga putang ina na mga taga diyan sa Secretary General Office. Secretary General's Office. Again, the Secretary General's Office is not an office. It's not a person. It is an office. So, ibig sabihin, yung opisina na yan, dapat talaga tinanggap nila yung impeachment na yan nung Huwebes. Kasi nga, yung syempre nag-iingat din yung mag-i-endorso niyan. Hindi naman pwede na ilabas mo yung yung sarili mo. Sabi nga ni Chavit Singson, di ba, hindi pwedeng lahat ng baraha mo ilabas mo. So pag nilabas mo yung lahat ng baraha mo, mache-check ka. Kita mo, na-check natin sila nung Huwebes. Na-check natin sila nung Huwebes na talagang itong mga impeachment na mga isinasampa, wala talagang katuturan yan. Hindi yan matutuloy. Hindi yan magpo-progress. So, palabas lang nila yan. Yung impeachment na inihain nung tokmol na Ingleserong abogado na mukhang walang silbi sa buhay. At saka yung i-final ng Makabayad Black, alam natin yan, puros lang yan, pautot lang yan, para mga baby rocket lang yan. Hindi yan magpo-progress. Bakit? Kasi ang target talaga nila, impeachment kay VP Sara. Yung Makabayan Black, di ba? Pag nag-file ng impeachment yan kay Bongbong, pag yan nag-push through, tapos magpa-file din sila ng impeachment kay Inday Sara, magpo-push through yun, panigurado. Putang ina, paano nila, yan? Sinong uunahin nila? Sinong ididepensa nila? Kaninong ebidensya yung ipoprovide nila? Siyempre, mas priority nila si Inday Sara di yung impeachment para kay BBM, wala na yan. Hindi na nila asikasuhin yan. Sinasabi lang, nag-file lang ng mga impeachment yung mga buwaka ng shit na yan. Nag-file lang yan ng impeachment for the sake of filing an impeachment. Pero alam naman natin na mamamatay din yan. Majority. Marami pa rin sa mga congressman ang mga demonyo at satanas. At syempre, may mga utang na loob pa yung mga yan. Ganito yan yung mga congressman dyan na mga nanalo ulit na mga pumirma noong nakaraang impeachment ni Inday Sara, hawak pa sila sa liig nitong kongreso na ito. Kasi yung 20th Congress, lang yan, extension lang yan ng 19th Congress. Yung nilagay dyan na Speaker of the House, putang na aso din ni Romualdez yan. Parang si Romualdez pa rin at saka si Sandro Marcos. Parang sila pa rin ang Speaker of the House dyan. Walang mangyayari dyan, maniwala kayo. Kaya nga, biglaan tayong nag-file ng impeachment noong Huwebes at nakita naman natin kung papaano nila hinarang yan. With all their might and kapal ng mukha, dininay nila yung proseso na dapat tanggapin nila yung impeachment na yan dahil nung Huwebes, merong biglaan surprise na mag-i-endorso noong noong impeachment na yan na congressman. Ang problema, dumaan ng Biyernes, Sabado, Linggo, putang ina, na-trace nila kung sino yung congressman na surprise na mag-i-endorso sana niyan. Kaya ngayon, Diyos ko po, itong Lunes, supposedly magfa-file sila pero wala na, nag-back out na. Tapos yung ibang mga congressman na nakaabang diyan sa sa impeachment na yan, nakaabang na susuporta, putang ina, wala na, na-trace nila. Sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pera na ninakaw, sa laki ng pera na ginastos nila nung 19th Congress para bilhin lahat ng mga congressman na yan, di umano, ay talagang mahahanap nila
kung sino yan. Kasi pwede nilang takutin yan eh. Pwede nilang takutin, sampahan ng ethics complaint. Kasi chilling effect talaga yung ginagawa nila dyan kay Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga, kaya nila yan sinuspinde. At kaya nila yan hindi pa rin ipinapabalik hanggang ngayon. Kasi alam nila na si Kiko Barzaga, putang ina, ano yan, hindi, matindi yan, may topak yan eh. Hindi yan may topak na may tama sa utak. Ibig sabihin, hindi yan kayang takutin ng pamunuan ng Kongreso. Kahit takot-takutin mo yan, wala yan pakialam. Siya ang mag-e-endorse niyan, malamang sa malamang. Ang problema, hindi siya, parang lumalabas, hindi siya congressman ngayon, hindi siya pwedeng mag-endorso ng impeachment dahil, alam nyo na, suspendido siya eh. So hindi i-honor kung siya mag-i-endorse niyan. Pero isa yan sa mga rason bakit si Kiko Barzaga ay hindi pa nila pinababalik hanggang ngayon. Dapat bumalik na yan eh. Pero kaya hindi pa siya pinababalik at ang dami-dami niyang mga kaso. Kasi nga alam nila na itong tao na to talagang palaban ito. Kaya lang tali ang kamay niya. So yung ibang mga congressman na mag-i-endorse sana ito, putang ina, na-trace nila. Ayun na nga, natakot na. Malas. Pero okay lang, at least nakita natin na talagang yung mga impeachment, kahit sinong impeachment, kahit itong impeachment na napakalakas nito, itong impeachment na i-file nila Chavit Singson, wala rin. Oo, ipinakita lang no Huwebes ng Congress kung gaano sila kadumi maglaro at alam natin na kapag kamatino yung impeachment, talagang gagawin nilang lahat para hindi yan mag-push through. So eto na nga, supposedly magfa-file ng Lunes pero wala na. Yung dapat na mag-e-endorso, nako po, mukhang na-target na nila. Baka nilagyan na nila ng lubid sa liig. Kung sino man yan, akin na lang yun. Hindi ko nasasabihin kung sino man yan. Pero, ang balita natin, na-trace siya. At dahil na-trace siya, syempre, pinapangalagaan din niya yung distrito niya. Kaya nga biglaan talaga dapat para bulagaan session, wala na sila magagawa. Wala na. Sabi nga nila, bakit hindi na lang mga Duterte ang mag-endorso nung impeachment na yan? Hindi kasi yun ganun. Ang mga Duterte, hindi sila ganyan. Gustong ipakita ng mga Duterte, wala kaming pakialam. Hindi naman kami nananawagan talaga na kaya nga dito mo malalaman, di ba? Sabi nila mga DDS yan yung mga nagfa-file ng impeachment na yan, sila Chavit Singson and all. Sabi nila, kung DDS yung mga yan, edi sana ang nag-endorso ng impeachment na yan, mga Duterte na mga congressman. Ilan ang congressman na Duterte? 3, at least yung congressman na Duterte. Ba't hindi sila nag-endorso niyan? Kasi nga, ang mga Duterte may delikadesa. Pangit tingnan na sila mag-endorso ng impeachment. Tapos, pag na-impeach ang presidente, ang papalit si Inday Sara, isang patunay yan, mga bossing, na hindi ganid sa kapangyarihan at hindi kapangyarihan ang habol ng mga Duterte sa bayang Pilipinas. Ang habol ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, mga bossing, alam nyo kung ano, ang pagbabago, ang pagtatrabaho, ang pagpapasaayos ng sistema ng pamamalakad at ng sistema ng bayan. Yun ang gusto ng mga Duterte. Ang mga Duterte, hindi sila nananawagan na ang Pangulong Marcos ay magbitaw. Yan din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, yung tatay nila na Duterte na ipinatapon itong hayop na itong Bongbong dyan sa ICC. Yan din ang sinasabi niya. Matagal na siyang niyayaya para tumayo sa mga rally at manawagan ng pagbibitiw ni Bongbong. Sabi niya hindi, pangit kasi pakinggan. Ayaw ko. Kung marami nang nananawagan sa marami nang lumapit sa kanya. People power tayo. Sir, pumunta ka sa EDSA. Mag-people power tayo sa EDSA. Alam niyo, sabi ni Pangulong Duterte, wag. Kasi nga, pangit self-serving ang dating. Na pag nanawagan ako na bumaba siya sa pwesto, ang anak ko ang papalit, parang inagaw naman namin yung pagka-presidente. Yung anak ko naman kaya namang manalo niyan sa 2028 election Kaya nanalo nga sana yan ng 2022 elections. Mabuti na nga lang. At hindi yan tumakbong presidente kasi kung tumakbong presidente si Inday Sara, ipa-i-impeach din yan, vice president yan si Bongbong o di matanggal si Inday Sara 9 na taon na magiging presidente si Bongbong, di ba? So it's a blessing in disguise. And ayaw ng mga Duterte na magmukha silang mga power grabber. Ayaw nila yun kasi nagsisilbi sila ng tapat sa bayan Ang mga Duterte, ganyan sila. Meron silang pride at meron silang delikadeza. Ayaw nila na pagbitiwin si Bongbong kasi nga pag nagbitiw yan, si Inday ang papalit parang pilit na pilit naman. Ang lakas-lakas naman talaga ni Inday Sara. At mag-aantay lang naman si Inday Sara hanggang 2028. Mananalo naman yan. It's inevitable. Hindi na nila mapipigilan yan, mga bossing. So ganun.
O kaya hindi yan papakialaman yung impeachment na yan. Walang basbas yan ng mga Duterte kasi kung may basbas yan ng mga Duterte katulad ng sinasabi nila Falsis at kung sino-sino mga kupal na mga political analyst daw na mga putok sa buho, mga gunggong at mga utak diles. O na ano daw to, Duterte daw ang nasa likod dito. Kung Duterte nasa likod niyan, di sana inendorso na ni Pulong yan. Naghahanap sila na mag-i-endorso dahil yung mag-i-endorso sana nung kanilang impeachment not race. Oo, hinaras na. Kung mga Duterte, kung talagang Duterte nasa likod, di sana sila na nag-file niyan. Sila na sila na ang nag-sponsor, di ba? Pero hindi. Ayaw nga ng mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara hindi na nananawagan na bumaba si Bongbong. Ang pinapanawagan ng Inday Sara, ayusin nila yung trabaho nila or magpa-hair follicle drug test sila. Yun lang ang pinananawagan ni Inday Sara. Pa-hair follicle drug test. Yun lang talaga ang gusto nila kasi para malaman may nasa matinong pag-iisip pa ba to, ngiwi ng ngiwi. Wala siyang control sa sa panga niya eh. O yung utak niya hindi makontrol yung panga, yung problema ng bayang Pilipinas. So yun, ganun yun. So ito, ibabasahin natin mga bossing ha. Yung pahayag sa media ng people's impeachment. Basahin ko dito ako sa may mas malaking screen para mabasa ko ng maigi. Pero nandiyan na sa screen nyo, basahin nyo na lang din. Pahayag ukol sa hindi muling paghahain ng ikatlong reklamo ng impeachment. Noong nakaraang Huwebes, 22 ng Enero 2026, kami ay naghain at mayroon kaming na tagapagtaguyod or endorser. Meron silang endorser eh. Nakatago lang. Ngunit tumanggi ang tanggapan ng SecGen na tanggapin ito na isang paglabag sa konstitusyon. Doon pa lang eh. Doon pa lang, yung hindi nila pagtanggap, paglabag na yun sa konstitusyon, yung hindi nila pagtanggap, alam mo na kagad na lahat ng mga impeachment na yan, na mga tinanggap nila, puros moro-moro lang yan. Yung totoong impeachment na dapat na ifa-file nitong mga malulupit na mga na mga abogado at mga sila Sabit Singson, sila Mike Defensor, hindi nila tinanggap. So ibig sabihin, putang ina, wala nang silbi yan, yung mga impeachment na yan. Kasi ito pa lang hindi na nila tinanggap eh. Lumabag sila sa batas in broad daylight eh. In live broadcast, talagang hindi nila tinanggap yan kahit na hindi naman dapat yung tao ang tumatanggap nito kundi yung opisina. At yung opisina na yan, office hours yan. Nandiyan dyan ang Assistant Secretary General or Deputy Secretary General. Nandiyan dyan pa yung ibang mga clerk dyan at kung sino-sino man. Dapat tinanggap nila yan, dinakit nila yan. Pero hindi nila tinanggap. So iyon ay isang patunay na talagang wala, hindi talaga uusad itong mga impeachment na to kay Bongbong Marcos. Style nila bulok, parang ICI lang yan. Parang yung pagpapaimbestiga lang ni Bongbong Marcos sa mga flood control project. Pero alam natin na moro-moro lang yan, walang kakwenta-kwenta yan. Alam natin na gagamit sila ng mga fall guy dyan, ng mga scapegoat dyan. Gagamitin nila dyan si Senator Bong Revilla, si Jinggoy, si Chis Escudero, si Villanueva, si Binay, at saka si Grace po. Gagamitin nila yung mga yan para masabi lang na may nakulong. Pero sa totoo lang, sila naman talaga yung totoong mga kawatan. So katulad din, itong mga final na case na ito, na mga impeachment na to, wala yan, supot yung mga yan, baby rocket yan. Bakit? Parang ICI din yan. Tingnan mo yung ICI ngayon. Wala nang empleyado. Wala na yung mga commissioner nila. Di ba? Ito, ngayong araw, gumuho ang suporta para sa muling pag-aayin ng ikatlong reklamong impeachment. Hindi dahil kulang ang kaso o merito o dahil nagbago ang mga katotohanan, kung hindi dahil sistematikong ginigipit o ginigit-git ang mga tagapagtaguyod nito. Sa likod ng mga nakasara na pinto, ang mga mambabatas na dati nang nagpahayag ng kahandaan mag-endorso ay pinanghinaan ng loob. Yun. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Lumaan ang Biyernes, Sabado, Linggo, putang ina, gumana ang mga kademonyohan nila, hinanting nila kung sino-sino itong mga mag-i-endorso nito, putang ina, natuntun nila. Nung natuntun nila, putya, ginipit-gipit nila, kaya pinanghinaan na ng loob yung mga congressman na dapat surprise kami mag-i-endorso nito, fuck you. Nakita sila, Diyos ko po. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan kung sino yung mga congressman na yan. Ang ilan ay binalaan tungkol sa mga kahihinatnan nito. At lahat ay pinaramdam na may kaakibat na kapalit ang paghiling ng pananagutan. Yun daw ang nangyari ha. Ang hindi muling paghahain ng ikatlong impeachment ay hindi isang hatol sa bigat ng reklamo.
Ito ay isang hatol sa kalagayan ng politika, kung saan ang mga demokratikong proseso ay sinusupil sa pamamagitan ng pananakot, transaksyonal na politika sa halip na lutasin sa pamamagitan ng bukas na debate. Ang impeachment ay isang mekanismong konstitusyonal na pagmamay-ari ng taong bayan. Kapag ito ay hinarangan sa pamamagitan ng pamumuwersa, ang karapatan ng mamamayan sa pananagutan ay nahaharangan din. Ang nangyaring ito ay dapat magsilbing babala sa bawat Pilipinong naniniwala sa check and balances at sa kalayaan ng Kongreso. Ang pagtanggap sa paghain ay isang tungkuling administratibo o ministeryal. Ang muling paghahain sa ilalim ng pamumuwersa ay gagawa lamang sa impeachment na isang huwad na palabas or charade. Hindi kami magiging bahagi nito. Ang taong bayan ay nagsalita na at maninindigan kami sa mandatong iyon ng may taas noo. Tuloy ang laban para sa pananagutan. So ang sinasabi nitong liham na ito, yung kanilang press release, natakot yung mga supposedly nagbuklod-buklod na magi-endorso nito. Na-trace nila at ginipit nila. So ngayon, nakita rin naman natin na kahit ipilit mo itong impeachment na ito, kahit ipilit mo, kasi syempre yung mga congressman, di ba? Yung mga congressman na yan, nakausap na sila nung pamunuan. Ngayon, syempre tinakot-takot na sila. Syempre yung congressman na yon, humarap sa kanila kasi maghahain sila dapat ng Lunes eh. So humarap sa kanila yan. Sinabi na nung congressman na putang ina malabo. Malabo talaga. Kahit anong gawin natin, putang ina, laganap pa rin talaga ang mga demonyo sa kamara. So malabong malabo. Ito, ginagawa ko lang yung senaryo ay ayon dito sa sulat ha. Maaring mali ako, malamang mali ako. Wag niyo akong seryosohin. So malabo. Kasi ganito sinabi nila eh. O ang sinabi nila, putang ina, i-expose mo lang ang sarili mo. Ikaw mo mag-i-endorse niyan, i-expose mo lang ang sarili mo, putang ina, tatrabahuhin ka namin sa loob ng 3 taon, humanda ka. Yang impeachment na yan, maniwala ka, o kalahati or more than kalahati pa rin ng nandito sa kamera, mga pamangkin at inaanak pa rin ni Lucifer. Hindi lulusot yan. At pag yan hindi lumusot, nagpakilala ka na ikaw ang nag-endorse nito, putang ina mo, humanda ka. Maniwala ka, gagawin namin impyerno buhay mo. Nakita mo nangyari kay Senator Bong Revilla? Si Senator Bong Revilla nakakulong na ngayon. Hindi naman yan ang mastermind, hindi naman yan ang may kasalanan, hindi naman yan ang talagang nagnakaw ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan, pero nakakulong na siya ngayon. Gusto mong sapitin yan? Si Arnie Tevez, nakita mo nangyari kay Arnie Tevez? Tinanggal namin sa Kongreso. Tinanggal namin sa Kongreso, ginawa pa naming terorista, ngayon nakakulong na rin. Gusto mong mangyari sa iyan? Gusto mo mangyari yung nangyari sa mga Duterte sa Davao na walang kahit isang kusing na budget na nakuha yung kanilang mga distrito? Gusto mo mangyari sa iyan? Yung mga Duterte, okay lang, malakas sila. Kahit na wala silang pera, kahit na walang distrito, alam ng mga taga-distrito nila na tinatrabaho ang mga Duterte nitong mga buwaka ng shit na ito. So yung mga tao sa kanila, kung halimbawa man during the time ng panunungkulan ni Pulong, ni Omar at saka ni Harold, wala silang mga proyektong magawa dahil sinakal yung kanilang budget, maiintindihan yan ng mga taga Davao. Pagdating ng eleksyon sa 2028, iboboto pa rin sila ng mga taga Davao dahil loyal ang mga Davao sa good governance na ginagawa ng mga Duterte. Ikaw, sa distrito mo, tayo na may patatakbuhin kami sa distrito mo, sigurado kami matatalo ka na. Bakit? Sasakalin namin yung budget mo, wala kang magagawa sa distrito mo, maaagaw yung distrito mo sa'yo, at pag wala ka na sa posisyon, putangin na mo, uubusin namin lahi mo. Ganun naman. Ikaw ba magi-endorso ka pa kapag gaganyan? Hindi na, hindi ba? Ito pa yung isa. Statement on ito na yata yun, in English lang eh. Yan pala yun, yung isa. Ito yung isa in English lang. Ayan, in English lang. Pero mas maganda to, Tagalog eh. So yan yung sinasabi natin. Ganun ang nangyari. Kaya hindi na na-file yung impeachment ni na malakas sana. Di ba? Excited para si Respicio. Pero di ba, tanong ako ng tanong. Kasi kasama, may access man ako dyan sa mga nag-file ng na yan. Meron na akong mga numbers nila. Kasi syempre, minsan nag-i-interview tayo, nagtatanong tayo kung ano yung mga bagay-bagay. So kahapon pa, tinatanong ko na sila, sir, anong oras na? Bakit hindi pa nagpa-file? Sabi sa akin, nag-uusap-usap pa, wait lang.
Meron lang tayong pinag-uusapan. Tapos biglang hapon na, wala na. So biglang may nag-message sa akin, tapos ang sama-sama ng loob niya. Putang ina mga bakla. Yun talaga sabi sa akin. Putang ina mga bakla. Putang ina mga walang paninindigan. Ang dali nilang matakot. Putya, hindi, alam mo, kung sino ka man, kilala man kita. Pero kung sino ka man na congressman ka, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wala kang itlog. Wala kang bayag. Tangina kami. Sabi ko nga sa'yo, grabe ang sakripisyong ginagawa namin. Grabe ang death threat namin. Grabe ang mga kaso na nakaamba sa amin. Wala kaming proteksyon. Wala kaming proteksyon. Putang ina, kayo ang yayaman ninyo. Protektado pa kayo ng mga bodyguard ninyo. Kami wala. Nagsasalita kami dito. Sinasakripisyo namin ang buhay namin dito para sa bayang Pilipinas, tapos kayo, na-pressure kayo. Putang ina. Wala kayong mga kwenta. Putang ina yan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte, nakita mo, ang tagal nang ginigipit ng mga yan. Si Inday Sara, si Baste, si Congressman Pulong, ang tagal nang ginigipit ng mga yan. Natakot ang mga yan. Huminto sa pagsasalita ang mga yan. Hindi sila huminto at hindi sila natakot. Bakit? Kasi para sa bayan eh. Para sa bayan, lagi niyong tatandaan na ang kabutihan laging mananaig. Maharing mahaba ang laban, mahirap ang laban, pero laging nananalo ang tama. Lagi niyong tatandaan yan. Bakit kayo nagpa-pressure? Bakit kayo nagpatakot? Alam mo, ikaw, alam ko nanunood ka. Alam ko nanunood ka. Walang kwenta yung pagsasalita. Walang kwenta yung paglalabas ng saloobin kung hindi natin kayang panindigan. Kasi kung ako lang kaya kong i-endorse yan, putang ina, i-endorse ko yan. Mangyari ang mangyari, i-endorse ko yan. Kahit na maging impyerno yung 3 taon ko sa paninilbihan kung congressman ako, i-endorse ko yan. Kasi putya, yan yung tama eh. Ang dami nang namatay sa sa flood control scandal na yan eh. Tapos putyang ina, tapos bigla tayong iiwas, bigla tayong magpapapressure, bigla tayong matatakot. Putang ina niyan. Hayop. Diba? But anyways, sabi nga, it's gonna be an effort na masasayang lang. It's gonna be a wasted effort kapag final mo yan. Kasi nga, nakikita na, magagaling man yung mga dyan eh. Magagaling man yung mga nasa likod ng impeachment na yan. Nakikita nila na even if in-endorse ito, even if na-file ito, wala ding mangyayari dito. Walang mangyayari dito dahil umpisa pa lang eh, pinapatay na nila eh. So ibig sabihin, yan talaga ang plano nila. Kunyari, magpupush through, yung dalawa, magpupush through, pero papatayin din nila yan. Bakit? Siyempre, papayag ba naman si Sandro Marcos na di umano na siya naman talaga ang speaker eh. Oo, siya naman talaga ang nagdidesisyon. Tingnan nyo, pinakamalaking allocable siya. Pinakamalaking insertion siya. Silang dalawa ng tiyuhin niya. Sila pa rin naman nagpapatakbo dyan kay Boji D. Papayag ba naman sila na ma-impeach yung tatay nila? Pag na-impeach yung tatay nila, wala sila kapangyarihan. Di wala na. Delikado na sila. Kung yung tatay nila vulnerable, di lalo sila. Nakalista sila as mandarambong. O hindi ba? Kaya nga ang gagawin ng mga yan, ayan, sige, isalang natin si Bong Revilla. Isalang natin yung mga senador. Sila yung sisihin ng taong bayan para maiwas sa atin yung maiwas sa atin yung sisi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kawawa si Bong Revilla dito. So yun, sa hindi magandang pagkakataon ay hindi natuloy yung pagpa-file ng impeachment kasi masasayang lang naman talaga siya. Moro-moro man lang yan. O tingnan nyo abangan ninyo yung mangyayari sa unang impeachment tsaka sa pangalawang impeachment. Tingnan ninyo, wala yan. Wala itong impeachment ng Makabayan na tinanggap nila. Kaya nila tinanggap yan para lang masabi na yung Makabayan, hindi nyo kami masisisi, nag-file kami ng impeachment, kaya lang wala eh. Hindi kinagat eh. Magpa-file din sila ng impeachment para kay Inday Sara. O yun ang priority nila. Doon talaga sila magbubuhos, doon sila maggagawa ng mga pagkakapal-kapal na mga papel para palabasin na substantial yung kanilang mga ebidensya at yung kanilang mga paratang kay Inday Sara. Dito magkakaalaman yan mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala